Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Sadyang hindi mapapatinag at hindi nagpapasindak ang Agila ng Mindanao na nooy tila tikom ang bibig at hindi nagsasalita laban sa bangag na gobyerno. Pero ngayon, tila wala nang inaatrasan at sinupalpal at sinagot na ng pangalawang pangulo ang lahat ng mga paninira, pag-aatake at taniman ng mga akusasyon ang kanyang pamilya at siya ng mga kongresista na buhaya na ginawa na di o manong libangan ang pag-aatake sa kanya. Vice President Sara Duterte hindi na napigilan na inilabas ang lahat ng kanyang nalalaman patungkol sa power tripping na ginagawa ng ilang mga House of Representative members na tila hindi na raw tama maging ang investigasyong ginawa nila kahit wala naman daw silang makikitang mali sa mga inilatag sa kanila ng mga papeles ng COA. Sa naging ambush interview nito, sinabi ng pangalawang pangulo na hindi talaga sila titigil hanggat hindi nila nakikita nakalupaypay ang Vice Presidente ng mga mambabatas. Hindi daw talaga siya tatantanan ng mga ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa isang ambush interview ka Vice President Sara Duterte nang dumalo ito bilang guest of honor and speaker sa 50th Philippine Business Conference and Expo sa Pasay City na inoorganisa ng Philippine Chambers of Commerce and Industry o PCCI. Tila sa pool ang kongresista na si Zambales 1st District Representative Jefferson J. Conghe na kung saan ay talagang hindi nilulubayan noon ang pangalawang pangulo patungkol sa di umano'y investigasyon daw sa confidential funds nito, maging ang Manila Representative na si Joel Chua na tila nanguna pa sa di umano'y paglalatag ng mga di umano'y mga aligasyon na hindi tamang paggastos ni Vice President Sara Duterte patungkol sa 125 million confidential funds nito at pagtatanggal ng kanyang security personnel, pati na ang controversial na Google lawyer na si Representative Dan Fernandez, kung saan matatandaang magkailang beses nagmarunong di umano sa COA kahit wala naman raw itong makikitang mali ang ahensya laban sa mga lahat ng papeles na isinabmit ni Vice President Sara. Ayon mismo sa pangalawang pangulo, lahat raw talaga ay gagawin ng mga kongresista para makita siyang hindi lumalaban para sa bayan. Kaya't isiniwalat ni Vice President Sara Duterte na may ilang mga tao nang nadadamay sa di umano'y harassment ng hearing na ginagawa ng House of Representatives. Ang ilan ay mga nasa ospital na, ang ilan ay nagtagkang magpakamatay at ang iba ay hindi na makatulog ng dahil lamang sa mga mali-maling akusasyon sa kanila na inimbento di umano na ginagawa ng mga buhayang mambabatas. Babala ni Vice President Sara Duterte, kung hindi raw siya lulubayan ng mga ito, ay siya mismo ang tatapos sa power tripping ng mga ito na ginagawa ng mga nasa Kongreso. Tila sagad na sa sukdulan ang mga mambabatas. Ito ang mga pahayag ng mga netizen na talagang naging threat o banta ang pangalawang pangulo, ang pamilyang Duterte sa mga buhayang politiko na talagang pilit na pinababagsak ang mga Duterte o ang political career ng mga Duterte dahil kung sino raw ang iniendorso ng mga Duterte sa darating na midterm election ay siguradong yan ang iboboto ng mga kababayan nating mulat na sa katotohanan at di magpapauto muli sa bangag na administrasyon. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, go madam, nasa iyo ang sympathy ng taong bayan. Sabayan mo sila ng gipitan. Alam namin na hindi ka susuko. Kung tingin mo na tama, pagod na rin ang taong bayan. Tumayo ka para sa amin. Wala na kaming ibang maasahan. Kayo na lang. God will provide to your plan. O hayan, bigay na lahat ni Inday Sara sa inyo. Makasariling magarbo niyong buhay. Inilantad na talaga ang kasamaan. Makasarili, walang kabusugan kapag nanakaw sa kaban ng bayan. Kung alin pang trabaho lamang ang ginagawa para makapaglingkod sa tao ay siya pang pagtutulungang patalsikin. Oy mga crooks, hindi kayo makatarungan. Magsitigil na kayo. Mabuhay si Inday Sara. God bless her, guiding whenever she and her family circle. Kung mga mamabatas na yan, mas masahol pa sa trial court. Dapat gumawa lang ng batas, hindi puro imbestiga. Nagpapayaman lang mga yan. Di na mananalo yan
Bulacan, si Chihuahua sa Manila. House of Harassment ang Congress. Expert sila dyan. Walang habas sa paggastos ng pera ng bayan. Useless hearings na walang pakinabang ang bayan. Waste of time and money. Kawawa ang Pilipinas. Dagdag pa ang heavy luggage issue ni Tambaluslos. Pinahiya ang bansa sa buong mundo. Ito ang dapat nyong imbestigahan. Bakit tameme kayo sa isyong ito? Bakit si BP lang ang inaatake ninyo? Takot kayo na di maambunan ng kinukurakot ni Natambi. Sige, sabihin niyong hindi totoo ito. Saan hindi na magpapapigil at halos balatan na ng buhay ang mga mambabatas dahil hindi na nila ito nilulubayan at patuloy na sinisiraan at pagmukhang masama sa mamamayang Pilipino ang Vice President Sara Duterte. Lahat umatake. 'Di ba? After niya magsalita, after nung kanyang press conference, lahat talaga as in lahat na ng tauhan ng pamilyang Marcos, Romualdez Araneta, no? Lahat na ng kanilang mga alagad. Alam mo pag nasa gitna ka ng atake, yung habang sila umaatake, yung kahit alam mo na tama yung pinaglalaban natin, madadala ka rin sa atake, puta, nakakapanghina to. Durug-durug kami. Paano nga to, no? Sinentrohan nila ng atake yung ano eh. Bagamat natutuwa tayo na si BP Sara ang sentro ng mundo nila, ang sentro ng mundo ng politika sa Pilipinas, kahit po walang ginagastos na pera na pambayad sa media o pambayad sa mga social media, no? Bagamat natutuwa tayo, nakakapanghina rin eh. Nakakapanghina rin na walang puknat. Walang puknat, pati sasabayan pa ng paglalabas ng mga kayo mga walang kwentang sarbi. Yung mga Noli Me Tangere, tagaan nyo po sa bato yan. Ang Noli Me Tangere na yan, tsaka yung Octa Arts Dancers Research na yan, hanggang ngayong eleksyon na lang yan, wala na maniniwala sa inyo sa susunod na eleksyon. Putya, pinakakulelat si BP Sara, utot nyo. Samantalang sa lahat ng kalye, kaya maganda yung kalye survey noon. No? Yung mga anlayo eh. Yung lahat ng kalye survey, nananalo yung mga Duterte, maka-Duterte yung mga Pilipino, nagandahan sa palakad ng Duterte. Tapos, sa mga survey ng mga ngayon lang sumulpot, hindi po matagal ng survey ang mga octarts na yan. Ngayon lang po yan, tsaka yung Noli Me Tangere na yan. Galit na galit ka naman, Greg Yu. Ang aga mo naman magalit. Cool ka lang. Cool lang nga kami. Yung mga aso, gigil agad. May pangil agad. Tignan po ninyo Kaya kapanipaniwala po yung mga survey noon, SWS yan, tsaka Pulse Asia. Tugma doon sa kalye survey. Di ba? Nangunguna BBM Sara. Tapos nangunguna sa totoong survey, BBM Sara din. Puta, itong mga, hindi po ano yan. Akala nyo ba nung nagdaan, nariyan na yung mga tokmol na yan? Wala pa po yan. Naku. Ngayon lang po yan, panahon na ni Marcos yan. Kasi naglaho nga eh. Isang eleksyon, laho na sila. Okay, ba't tayo rito, no? Alam nyo, pag nasa gitna po ng banat, kaya ako, rindi-rindi rin eh. Sabi ko, puta, kailan ba matatapos itong mga hinayupak na to? No? Kailan ba matatapos itong atake? Walang tigil eh. Sabi ko, puta, apektado ka rin. Ako, vlogger. Kaya tuwan-tuwa ako nung pumunta si Amik. Sige, Amik, ano tayo? Pahinga ako ngayon. Di ko na kaya. Kailangan ko mag-refresh. Charge ng battery muna. Pero alam niyo yun, ganyan yung leader, no? Yung hinang-hina, yung mga, umamin po kayo, no? Aminin nyo man natin din, nakakaranas kayo ng, putya, bakit ganito? Bakit ganito? Wala tayong duda sa mga Duterte. Pero nagdududa na tayo sa kakayahan ng mga Pilipino na mag-isip. Bakit sinusuportahan nyo pa rin yan? Obvious na tama si BP Sara, walang direksyon ng Pilipinas. Obvious na walang kakayahan tong Pangulo na to. Obvious na pinupolitika lang siya. Bakit naniniwala pa rin kayo sa ganyan yung pakiramdam natin, no? 'Di ba? Pero as a good leader, yan ang kagandahan sa mga Duterte. Tuwing mapapakinggan natin sila, puta, breath of fresh air. No? Yung talagang mabubuhayan ka eh. Ito ang mga magandang ipagtanggol. Puta, buhay na buhay. Kanina ko lang napanood. Alam ko meron ng kagabi, kaya lang gusto ko matulog eh. Pinanood ko po ngayon, puta, buhay na buhay. Mabubuhayan ka eh. Yan ang mga totoong leader. No?
Wala tayong ginagawa pare-pareho, nakinig lang tayo pero gigil na tayo na. Ano talaga, no? Grabe po yung sabi ko. Ito ang mga leader na masarap suportahan. Kasi may mga leader na wala eh. 'Di ba? Nakakapanghinang suportahan. Pero ito pong mga Duterte, ang sarap, sa totoo lang po, ang sarap marinig na makarinig ng paliwanag na makatotohanan mula sa isang leader na lahat inaatake. Pero anong nangyari po, isang 30 minutes na interviewhan kay BP Sara, ang pakiramdam ng mga umatake sa kanya, pinagtulungan silang lahat ni BP Sara. Pinagtulungan silang mag-isa. Grabe, kayang sagutin lahat ng binato nila. Parang ang dami nilang binato, di ba? Alam niyo yung mahusay na leader, kaya niyang, ito lang lahat ng mga pinagsasabi nila. Kaya nilang ipakita, pinakita. Actually, pinakita ni BP Sara na yung lahat ng binabato nila sa akin, walang katotoran lahat eh. Di ba? Pwede lang po yan, uubra lang po yan kung mananahimik yung inaatake nyo. No? Kaso hindi naman nanahimik si BP Sara. Meron lang akong yung gusto kong simulan lang. Yung sinabi niya na may nagtanong sa kanya, desperada raw po kayo. Kaya nyo po nasabi yung mga bagay na yun sa ano. Bakit ako magiging desperada? Bakit ko kinakailangan maging desperada? I am still the Vice President of the Philippines. Kahit na anong gawin nila, I am still the Vice President of the Republic of the Philippines. Tama nga naman. Paano magiging desperada siya? Kahit na wala, tinanggalan siya, siraan nila lahat, Vice President pa rin siya. Sino ang desperada? Sino ang totoong desperada? Yung gustong-gustong maging mamuno pagkatapos ni BBM pero kulelat pa rin sa totoong survey. Tandaan nyo po dalawa po kategory ng survey. Yung survey pabor sa kanila, yan yung mga bagong sulpot. Yan yung mga Octa Arts dancers at saka No Limit Tangere El Pelvis Turismos Basilio Crespin survey. Ayan po. At ang totoong mga survey, SWS, Pulse Asia. Ibig bang sabihin ba dong hindi na nagsasurvey yung Pulse Asia at SWS? Nagsasurvey po sila. Nagsasurvey po sila. Asa na survey nila? Kung ako po ang nagbayad ng survey at palpak po, alam niyo yun? Mababa kami sa survey. Pwede kong sabihin sa Pulse Asia, wag mong ilabas yan. Pwede kong sabihin sa SWS, wag mong ilabas yan. Dahil ako ang nagpapasya, dahil ako ang nagpa-survey. Walang balak magpa-survey yung mga Duterte. Wala kaming pakialam. Sasagutin ni BP Sara lahat ng ibabato nyo. Pagtutulungan kayong mag-isa ni BP Sara. Okay. Alam nyo, di ba yung habang pinagtutulungan, yung wala tayong kakayahan kundi mabuisit lang. Ngayon po, inisa-isa po ni BP Sara. Dalawa lang yung sinasabi nila no? Sementro sila sa desecration of the dead. Kinalimutan lahat ng issue. Kinalimutan lahat ng sinabi. Walang nagalit, walang sumagot, no? Walang nagpunto nung sinabi niya na wala tayong number 1. Walang pumalag. Walang nag-react. Wala nagre-react nung sinabi niya na incompetent ang ating Pangulo. Walang kakayahang mamuno. Walang nagre-react ng presidente natin na hindi marunong magpresidente. Walang nagre-react doon. Paano ka magre-react doon? Mapapatunayan niyo ba? Nung ang haba po ng sinabi ni BP Sara, no? Ang dami niyang sinabi na panira. Wala rin nag-react doon sa suhulan issue ni Martin Romualdez. Na yan po ay documented. Yung mga tauhan niya, hindi po sinasagot. Alam niyo yung ginagawa nila? Diversion. Kayo ang tunay na diversion. Ang daming okasasyon na buksan ni BP Sara. Ngayon, pinag-uusapan ng lahat. Yan pong suhulan sa Okada. Biglang naging fresh news. Dati na yan. Fresh na fresh. Thank you very much kay Evelyn Bautista sa 490. Sumentro sila. Kaya talagang scripted eh. May mga usapan, kita nyo ang tagal. Samantalang ganito po, no? Yung iba ngayon palang sumasagot, katulad ni Charis. Ngayon palang sumasagot si Charis. Presidential son, Sandro Charis Marcos. Ngayon palang sumasagot. May bago ng atake. Alam niyo yun?
Kasi kinakailangan po nila aral. Hindi po sila, ang pagkakaiba po ni BP Sara sa kanila, sila, ano ang mga dapat nating sentrohan lang. Sentrohan lang natin yung kanyang unstable. Meron na nga, may tinandaan nga si BP Sara, limang ibang-iba para mukhang marami, no? Para mukhang marami silang sinasabi. Pero isa lang ang kahulugan, tignan nyo. Ito po yung 5 na yun. Unstable daw si BP Sara, unhinged, unsound, unusual, unbecoming. Panayan, 5 uns. No? Iba-ibang congressman, Senate President, pati yung mga DOJ, lahat sila nakasentro sa un. 5 un. Unstable, unhinged, unsound, unusual, unbecoming. Dahil saan? Ano yung kinatwiran nila? Dahil meron ba namang taong matino na maipapahukay mo? Di ba ang sinasabi natin, kita nyo ang sagot ko dyan dati ang sagot ko dyan may kondisyon yan. Huhukayin niya lang pag hindi kayo tumigil. Pero mas maganda yung sagot talaga ng mga Duterte. Alam po ninyo, never pong sumasagot po ako para sa mga Duterte, pero ibang uri talaga yung mga Duterte. Alam niyo na ngayon kung bakit ako bilib na bilib. Bilib na bilib sa mga Duterte. Akala ko maganda na yung sagot ko. Akala ko yung sagot ko sa kanila lahat na atake na mali yung sinasabi ni BP Sara dahil may kondisyon na kung patuloy kayong atake, mas magaling talaga si BP Sara kaysa sa akin. Mas magaling talaga yung mga Duterte, kaya bilib na bilib ako. Sa totoo lang po. Alam niyo ang sinabi ni BP Sara? Ito po ang mga sinabi ni BP Sara. No? 2. Hatiin sa 2. Yung isang legal, yung sinasabi ni DOJ, na sa kasawiang palad, lahat po sila, si DOJ lang yung nag-quote ng legal, at lahat sila, ang quotation nila ay may mental issues. Binanggit ni BP Sara, ginawa nyo yan kay MDS, Miriam Defensor Santiago. Hindi nyo yan kayang gawin sa akin. Ginawa nyo dahil sa sobrang talino, outstanding, ang galing. Hindi nyo kayang makipagsabayan ng debate kay Miriam Defensor Santiago noong kapanahunan niya. Pinalabas nyo na lang na brain damage. Tawanan na lang. Ginawa nyo yan kay MDS, sabi ni BP Sara, hindi nyo yan kayang gawin sa akin. Dahil sasagutin niya Manalangin tayong lahat, sabi ni BP Sara. Meron tayong DOJ. Alam niyo ba kung ano ang DOJ? Yan ang kinukonsulta. Pagtungkol po sa lahat po ng ahensya ng pamahalaan, pwede nilang konsultuhin yung DOJ kung ito ba ay legal o hindi. Pinakamatalino yan. Isa sa mga pinakamatalino lagi ang DOJ. Justice, maalam sa batas. Bakit tayo magdasal lahat, sabi ni BP Sara? Mayroon tayong DOJ secretary na hindi alam ang batas. Iba po ang iniisip mo lang, sinasabi mo lang, desecration of the dead, kaysa totoo mong desecrate. Oo nga, sabi ko po, oo nga no. Parang ganito po yan, di ba? Pinagnanasahan mo lang yung tao. Araw-araw mo siyang iniisip, araw-araw. Ibig ba sabihin, bibitayin ka na dahil sa isip mo. Nagkukwentuhan kayo, ganda talaga ni Alawi-Alawi, no? Hindi pa po, nasa gitna po tayo ng topic. Ang ganda talaga ni Alawi-Alawi, no? Sasabihin mo sa kausap mo, o nga pre, minsan talaga pag dalawa lang kami niya, alam mo na gagawin ko diyan. Yung ba bibitayin mo yung tao na yun o ikukulong mo ng reclusion perpetua dahil sinabi niya na yung pagnanasa niya kay Alawi-Alawi, hindi mo pwedeng ikulong yun dahil nag-inuman kayo at pinagnasahan niya si Alawi-Alawi. Yan yung gusto ni DOJ. Nasabi lang na hukayin ko yan pag hindi kayo tumigil, kaso na sa kanya. Manalangin tayo talaga lahat kung ganyan. O eto po, kasama yung Young Guns. Antindi ng hamon ni BP Sara sa inyo. Lahat ito, unhinged, unstable, unsound, unusual, unbecoming, kayang patunayan. Kayang patunayan na unstable, may tama siya sa utak. Psychological. Psychiatric test o kung ano man ang tawag. May binanggit na tawag Ano ba yung tawag doon? Neuro. Psychiatric exam. Ano sabi ni BP Sara? Durog lahat ng mga sabog. Ano sabi ni BP Sara? Call. Call ako dyan.
Magpapa-neuro psychiatric exam ako. Kaya makinig kayo mga young guns. Akala nila, pag sinabihan nila si BP Sara na unhinged, unbecoming, unsound, parang may something, akala nila tatahimik lang. Akala nila yung presidente nila eh. Kahit anong iakusa mo, tatahimik lang. Dehin bokiki lang eh. Ibahin nyo yung vice president namin. Call! Papa-neuropsychiatric test ako, patunayan ko na matino ako. Hindi nyo kaya. Hindi nyo kayang gawin kay BP Sara yung ginawa nyo kay Miriam na siyempre matalino si Miriam. Akala niya, hindi niya i-dignify yung mga Brenda na yan. Hindi niya dinignify. Napakalat nila. Eto, inawat ni BP Sara. Sige, magpapatest ako. Pero magpa-drug test kayong mga young guns. Puta, durog. Durog lahat ng sabog. Ngayon po, on defensive kayo. Wala kaming sasabihin sa inyo ngayong mga young guns. Kada magbubukas kayo ng bibig nyo, okay si BP Sara, Vice President, sumunod sa inyo. Magpapa-psychiatric test siya. Magpa-drug test kayo. Durog ang mga sabog. Anong drug test? Ha? What? Drug test? Bakit kami magpapa-drug test? Ege. Yan lang po ang itanong ninyo, sabi ni BP Sara. Itanong ninyo kailan sila magpapa-drug test. Drug test. Alam mo ba ngayon? 7. Sa 10 krimen ngayon, na ngayon. 7 sa 10 krimen ngayon. Ay dulot ng droga ngayon. Bumalik na po ang droga. Ay noon pa yun. Noon pa. O kayo ngayon, yung mga young guns, hindi na yung maalis sa mga tao. Chinichismis ninyo si BP Sara na may aning. Chinichismis nyo na wala sa matino. Ngayon, binalikan kayo. 2 test ang gagawin ni BP Sara. Psychiatric test at saka drug test. Kayo, isa lang ang hinihingi sa mga young guns. Wala pa ako naririnig. Kahapon pa yata binitawan yan. Wala pa ako nakikitang nag-call na young guns. Lahat kayong young guns, isa lang. Wala na po. Huwag nyo na atakihin yung mga young guns. Huwag na. Huwag nyo nang atakihin yung young guns. No? Lahat kayong young guns, drug test lang. 2 laban sa 1. 2 laban sa 1. Magpapa-drug test. Pero hindi after 3 months kasi pipigilan yung tumira eh, di ba? Sabi ni BP Sara, puta 3 months, di ba? Pipigilan nyo, hindi muna ako titira after 3 months. Ngayon kayo, sabay-sabay. Ngayon kayo magpa-drug test. Ang tinding hamon yan. Wala na, yung mga tokes nyo. Puta, kaya lagi kayong galit eh. Yung mga young guns, laging galit. Anong oath muna? Bakit? Sino sila? Hindi naman sila korte eh. Nasagot din po ni BP Sara yan. Sinagot ni BP Sara yan. Sinagot ni BP Sara yan. Yang proper forum po. Hindi naman proper forum sila eh. Tandaan nyo, hindi sila proper forum. Yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa magkabuluhang videong ito. Mabuhay ka, Pilipinas!